Praise God. Blessed day po sa lahat and welcome to my channel. Itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo po, habang pinanonood ko ang mga balita tungkol sa nangyayari sa Pilipinas, ay hindi ko po talaga maiwasan na mapaisip. At kasi nakikita ko po yung tension sa politika, bangayan ng iba't ibang grupo, iba't ibang kampo, yung mga argumento sa social media at yung tila lalo pong lumalalim yung pagkahati-hati ng mga Pilipino. At habang pinagmamasdan ko ito, may isa lang pong tanong na paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan. Bilang mga Kristiyano, paano ba tayo dapat tumugon sa ganitong sitwasyon? Dahil sa totoo lang po, marami tayong mga naririnig na nagtatawag sa kanilang sarili na isang Kristiyano. Marami nagsasabi na sila ay mga followers ng Panginoong Hesus. Marami mga nagpo-post ng mga Bible verse, mga nagshi-share ng Christian messages. Naririnig natin, nagsasabi, praise God, praise the Lord, God bless, no? Pero kapag dumating na yung usapin tungkol sa politika, parang biglang nawawala yung lahat ng yun. No? Suddenly, love is replaced by anger, respect is replaced by insults, truth is replaced by mockery, at minsan po, mas nakikita natin yung galit kaysa yung biyaya ng Diyos sa sa paraan ng pakikipag-usap sa isang tao. So, hindi ko sinasabi na bawal magkaroon ng political opinion because ako mismo meron akong sariling political opinion. At hindi ko rin sinasabi na bawal magsalita laban sa mga kamalian, no? In fact, as Christians, we should stand for truth. Christians should oppose corruption. Christians should speak against injustice. Pero ang tanong ay hindi lang ano ang sinasabi natin, kundi ang tanong ay paano natin ito sinasabi? Because the way we speak often reveals what is really inside our hearts. Kaya masasabi ko no na ito yung kumbaga sabihin natin na litmus test, no? Sabi po sa Book of Matthew, chapter 12 verse 34, "You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of." Now, I want to focus in this one as I highlighted. The mouth speaks what the heart is full of. Totoo po ito, no? Totoo ito. Kung ang lumalabas sa ating bibig ay puno po ito ng pagmumura, panginsulto, panglalait, pagkamuhi, hindi ba dapat tanungin natin ang ating sarili kung ano ang laman ng ating puso, no? Minsan po kasi nakakalungkot na makita na may mga tao na nagsasabi na sila ay followers ng Panginoong Hesus, pero kapag nag-comment naman sa social media, no, halos hindi mo makilala na Kristiyano ba talaga ang taong 'to. Actually, kung hindi mo sila kilala, hindi mo aakalain na isa silang Kristiyano, na mga Kristiyano sila, no? Nandiyan yung mga disagreement, mga criticism, mga debates, and I think, to be honest, I think normal yun, no? Pero bakit kailangan na ang hindi normal kasi sa isang Kristiyano is bakit kailangan darating yung magkakaroon ng yung tinatawag natin na pang-aalipusta, no? Yung mga derogatory words, no? Bakit kailangan pang may mga salitang na nakakasakit, lalo na kung hindi totoo, no? Bakit kailangan pang may mga bansag na, nakakapagpababa ng dignidad ng isang tao? You see, the Bible tells us in the book of Ephesians chapter 4 verse 29, "Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up
according to their needs, that it may benefit those who listen. No? Let me repeat, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. So, nakita natin malinaw, hindi sinabi ng Biblia na huwag magsalita ng katotohanan. No? Hindi sinabi sa atin ng salita ng Diyos na huwag itama ang mali. Pero malinaw nitong sinasabi na huwag hayaan lumabas sa ating mga bibig ang mga salitang hindi nakakapagbigay ng kaluguran, ng biyaya sa mga nakakarinig nito. As Christians, my brothers and sisters, friends, we are called to be different. Hindi tayo dapat maging katulad ng mundo. Kapag ang mundo puno ng galit, dapat tayo maging instrumento ng kapayapaan. Kapag ang mundo puno ng pagkakahati-hati, pagbabahabahagi, tayo dapat maging instrumento ng pagkakaisa. Kapag ang mundo ay puno ng galit, puno ng puot, tayo po dapat ay magpakita ng pag-ibig. At lalo na po sa kapwa natin mananampalataya. Bakit? Kasi yan po ang sinabi sa Galatians chapter 6 verse 10. Sabi po diyan, no? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, no? Let us do good to all people. Let us do good to all people, sabi diyan. And especially to those who belong to the family of believers. Ano daw ang gagawin? Do good. Let us do good, no? Yan ang sinabi sa atin. Habang may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. At lalo na doon sa mga kabilang sa pamilya ng nating mga mananampalataya. Pero ang katotohanan, kung minsan parang kabaliktaran po ang nangyayari. Mas mabait pa, no? Mas mabait pa tayo sa mga hindi natin kakilala kaysa sa mga kapwa nating Kristiyano na hindi lang natin kapareho ng political position, kaya hindi na tayo ah, hindi na tayo na hindi na natin natatayuan ang sinabi sa Galatians chapter 6 verse 10, to do good especially to those who belong to the family of believers, no? Doon natin makikita kung gaano kadaling maibabawan, masapawan ng politika yung ating pananampalataya. Sabi ko nga, ito yung litmus test ng isang mananampalataya, especially sa isang Pilipino, no? Pag yung emosyon na yung pinairal, yan na. Makikita na yung kulay lumalabas na, no? Kaya ito po mga kapatid, no? Ang daling masapawan po ng politika ng ating pananampalataya. Hindi po dapat ganun. Kaya tayo po dapat mag-ingat. Mag-ingat po tayo, no? Now, I just want to be clear, my brothers and sisters. I just want to be clear, friends, no? Habang, yung political position natin, it does not make you less of a Christian. Pero supporting a candidate does not automatically make you right or wrong as well. But if politics causes you to lose your Christian character, then that should be a concern for you. Yeah? Because our highest identity is not political. Our highest identity is not regional, not nationwide, but our highest identity, no? It's also not whether you're from Luzon, you're from Visayas, or you're from Mindanao. Our highest identity is that we belong to our Lord Jesus Christ, no? At may isa pang nakakatakot po diyan na paalala po sa atin mula po mismo sa ating Panginoong Hesus. In the book of Matthew, chapter 7 verse 23. Ayan po, sabi diyan. Sabi, no, then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. No, kasi ang sabi diyan, sinabi ng Panginoong Hesus na darating ang panahon na may mga taong magsasabi, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not drive out demons in your name? Pero ang magiging tugon po ng ating Panginoong Hesus, I never knew you. Away from me, you evildoers. Napakaseryosong babala po nito mga kapatid. Because Christianity is not merely what we profess. Christianity is what we possess.
Hindi sapat na sabihin nating Kristiyano tayo. Dapat makita rin po ito sa ating buhay, sa ating pananalita, sa ating pag-uugali, no, sa pakikitungo natin sa ibang tao at yes, kahit sa ating mga social media comments, yung mga pino-post po natin, no? Because sometimes social media reveals what church attendance cannot hide, no? Or rather, sometimes social media reveals what church attendance can hide, no? Sa social media, lumalabas yung tunay na laman ng puso natin. Lumalabas yung tunay na ugali mo, na tunay na ugali natin. Lumalabas yung tunay na pagkatao natin. Kaya po ito yung paalala ko sa ating lahat, no? Sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, mga kasama po natin, no? Before posting, ask yourself, will this honor the Lord Jesus Christ? Before commenting, ask yourself, will this reflect the character of the Lord Jesus Christ? Before responding in anger, ask yourself, am I defending truth or am I simply feeding my pride? Because at the end of the day, people may forget our political arguments, but they will remember how we treated them. And more importantly, God sees not only what we say, but also the attitude behind what we say. Kaya po mga kapatid, let us stand for truth. Let us oppose what is wrong. Let us speak with conviction, but let us never forget to speak with grace. Because to be honest, truth without love becomes cruelty. Yan po ang totoo. And love without truth becomes compromise. But biblical Christianity holds both truth and love together. Kaya po sa panahon na matindi ang hati-hati, division ng mga Pilipino, sana po mas makita sa atin ng mga mananampalataya ang karakter ng Panginoong Hesus kaysa yung kulay ng politika. Sana po mas makita sa atin yung bunga ng banal na espiritu kaysa po yung init ng ating emosyon. At sana kapag tinignan po tayo ng mga tao, hindi lang nila makita kung sino ang sinusuportahan natin sa politika, no? Na sana makita nila na tayo ay tunay na mga tagasunod na mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord. So, kung ito po ay in one way or the other ay nakatulong po sa inyo, no? Para magbigay linaw kung ano po ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano, I would like to request to please like, share, and subscribe. And manatili po tayo, magsubaybay po dito sa channel, as the Bible says in Romans 10:17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yan po ang aim natin, that we will grow together in faith. So, God bless everyone.